Grabe talaga itong si Pangulong Marcos Jr. Akala yata niya lahat ng mga tao na magiging kasangkapan niya o magagamit niya laban sa mga Duterte ay kaya niyang bayaran. Yan po yung tingin niya sa kanyang sarili dahil siya po ang Pangulo at syempre dahil sa napakalawak na korupsyon, mga insertions, mga flood control project anomalies, mga pagnanakaw, kahit bilyon-bilyon po, no, kahit trilyon po ang perang nakawin ninyo sa bayan, ay hindi po yan sasapat dahil may mga tao pa rin talaga na mayroong paninindigan. Hindi po dahil sa pagiging loyalty marahil, no, sa dating Pangulong Duterte, kundi loyalty po ito sa bayan at syempre integridad, no? Meron pong mga tao na kahit suhulan mo ng milyon-milyon o kaya bilyon ay hindi po nagpapatinag at hindi po nagpapadala sa kinang ng salapi, no? Si dating Dole secretary na si Silvestre Bello III ay umamin, no, na umamin po siya na mayroong 1 billion na inaalok sa kanya si President Marcos Jr. Kalabanin lang niya itong si Congressman Isidro Ungab. Okay? Kalabanin lang niya itong si Congressman Isidro Ungab sa Davao City ay magkakaroon siya o bibigyan siya ng 1 billion pesos. Ayan. Subalit sabi po ni Silvestre Bello, bakit ko kakalabanin yung isang politiko na wala namang masama, no, na ipinakikita, lumalaban ng patas, ng naaayon sa batas. Kung gusto siya ng kanyang mga constituents, bakit ko siya kakalabanin? Pareho lang naman kami ng sinusuportahan, di ba? So, ito po kasi mga kaibigan, si Isidro Ungab po kasi ay kilalang Duterte po yan, no? Ganon din po itong si Silvestre Bello III ay Duterte din po yan. So, ang nakikita ko dito, sinusubukang bayaran ni PBBM yung mga talagang Duterte allied politicians. Kasi kapag nabayaran mo nga naman yung mga Duterte allied politicians na yan, tapos sumama sa iyo kapalit ng pera, malaking impact yun. No? Malaking impact yun sa taong bayan kasi sasabihin ng taong bayan, siguro nga hindi naman aalis sa poder ni Duterte yan kung mabuting tao talaga si Duterte. O bakit ganito? Umalis siya ngayon sa poder ni Duterte. Ibig sabihin, may tinatagong baho ang mga Duterte. Ganyan po ang gustong palabasin ni PBBM. Kaya lahat po ng mga kaalyado ni PBBM ay ni Duterte ay tinatangka pong bayaran o suhulan. Imagine 1 billion yung ibinibigay, yung pangako ni PBBM kay Silvestre Bello. Kalabanin lang niya si Isidro Ungab. Oh my God, 'di ba? Akala yata niya lahat ng mga politiko nababayaran. For your information, no, itong 245 na mga kongresista na pumirma sa impeachment ni VP Sara, obviously po yan nagpabayad sa kinang ng salapi. Can you imagine 150 million ba naman ang bayad sa kanilang pirma, no, ma-impeach lang si VP Sara? Walang maniniwala sa inyo, guys, no. Kahit pumirma kayo, kahit iingay-ingay kayo dyan sa social media, sa lahat po ng mga platform na yan, hindi maniniwala ang tao dahil wala pong kasalanan si VP Sara para ma-impeach, no? Ang katotohanan nito, unti-unti ay mas lalong ibinabaon ni Marcos Jr. ang kanyang buong pagkatao sa kumunoy, no? Lalo lamang siyang napapahiya, pinagtatanggol niya pa yung kanyang mga kasalanan, yung kanyang mga pinaggagawa, ay hindi niya talaga maaanuhan yan, malulusutan yan. At the end of the day, bababayan sa pwesto at pabababain sa pwesto ng milyong-milyong mga Pilipino.
So, yun lamang, no, ang nais kong iparating sa inyo, mga kaibigan. Kayo na po yung bahalang humusga. Sa puntong ito, kailangan natin ng paninindigan. Hindi dahil ako ay DDS, hindi dahil ako ay Dilawan, hindi dahil ako ay Pinklawan, hindi dahil ako ay loyalista. Ang isipin natin ay ang mga susunod na henerasyon. Yung nakaraang video ko, mga kaibigan, 700 plus billion pesos, no, para sa GAA, no, sa DPWH insertion. Tapos 400 plus billion para sa 2026, no, na insertion sa DPWH. Wow, 1 trillion yun. So, kayo na guys, yung bahalang humusga. Susuportahan at paniniwalaan nyo pa rin ba si PBBM? God bless.